So meron nga tayong nagawang Honda ADV 160 na road sync versus the Yamaha NMAX TechMax na comparison. Tapos merong nag-comment na how about naman yung QJ motor na ATR 160. Kaya ngayon, tingnan natin sulit ba yung recommend niya or baka na-hype lang din tayo sa specs nito. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin about isang kanyang specs and key features, 3 things that I like and 1 good thing to improve about this motorcycle na baka magustuhan nyo rin, and their final thoughts regarding this motorcycle, if this motorcycle ba is a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. QJ Motor ATR 160 nga pala is merong 169,900 pesos na SRP, pero makukuha daw natin ito at 149,900 pesos if cash yung pagbili natin dito. Pero disclaimer lang, baka sa ibang dealerships lang natin yan makikita or maa-apply yung ganyang klaseng cash discount. Ngayon naman, meron tayong 3 colorways for the ATR 160. Meron tayong red, white, tsaka black. Maganda din naman yung kanilang secondary color na accent if makikita nyo yung colorways nila. Ngayon naman, pag-usapan natin ang specs and key features ng motorsiklong ito. Si ATR 160 nga pala mga boss is merong 155.6cc na displacement, tapos meron din tayong liquid cooled dito sa itong motorsiklong ito. Yung power niya naman is merong 16.1 horsepower at 8,500 RPM, and ang torque niya naman is 15.0 Newton meters at 6,500 RPM. Meron din naman tayong bore stroke dito na 58.5 by 57.9. Tapos yung camshaft naman is meron tayong single overhead cam na 4 valves. Fuel capacity natin dito is 8 liters, tapos 132 kilograms naman yung wet weight natin. Naka auto start stop na nga pala tayo dito. Meron tayong ACG starter, naka CVT auto, and meron din tayong estimated na 45 kilometers per liter. Naka keyless liquid cooling system, naka FI, at meron ding charging port. And maya mas pag-uusapan natin about ang kanyang headlight, rear light, tsaka display sa kanyang key features. But for now, pag-usapan natin ang kanyang dimensions. Merong 770mm na seat height si ATR 160. Meron din tayong 165mm na ground clearance and 1325mm na wheelbase. Meron tayong 110 by 80 by 14 na gulong sa harap and 130 by 70 by 30 naman yung sa likod. Ngayon naman, if ang key features yung pag-uusapan natin, so meron nang LED both yung headlight tsaka rear light natin, maganda din naman siya tignan, napaka modern din naman yung kaniyang design. Tapos, ang makikita natin dito is that meron din itong adjustable levers na makikita mo sa mga ADV motorcycles is wala pang ganitong klaseng features. Meron na rin tayong accented na emblem dito for our ATR 160 na logo. Yung instrument panel naman natin dito is merong TFT display na meron ding featuring na pwede tayo magkaroon ng phone connectivity at saka phone mirroring, which is better than other features na makikita mo sa ibang brand. Kasi magi-screen mirror ka lang, makikita mo na talaga yung navigation mo na magre-reflect galing sa cellphone mo rather than mga 160 meters ahead, 180 meters ahead, yung mga ganon. Kasi may chance ka pa talagang sumobra kaysa sa ganito na alam mo talaga parang galing Google Maps na. Meron na rin tayong keyless system dito, napakaganda niyan. Tapos naka-hybrid system din yung ating makina dito, which means kapag daw galing tayo sa stop tapos meron ng go signal, kapag piniga daw natin yung ating silinyador, may dagdag daw na electric assist yung makina nito para mas wabe and mas mauna ka if ever pipiga mo na. Maganda din yung feature na hybrid system mga boss kasi less talaga yung effort ng makina pag pinapaandar ito dahil meron na itong tinatawag na ISG, which means integrated starter generator that gives motor starting condition kapag pinapaandar natin ito. While sa gulong naman natin mga boss, naka-inverted forks nga pala tayo dito, tapos naka-spoke wheels, and meron tayong traction control system and tire pressure monitoring system, which means maganda talaga to for adventure kind of road situations. Alam naman natin kapag naka-spoke wheels tayo, if ever mabangga man tayo ng mga bengkong-bengkong, alam natin na hindi yung whole rim set yung papalitan natin, kundi yung mga spokes lang ng motorsiklong ito. Meron na rin tayong TPMS dito or tire pressure monitoring para iwas talaga tayo na maflatan sa gitna ng daan. And ilalagay ko na lang sa screen yung full specs nito para makapag-decide ka talaga if para sa'yo ba talaga to ang motorsiklong ito. Kasi if napupusuan mo na itong motorsiklong ito, meron tayong 3 things that I like and 1 good thing to improve if ever meron man. First ko talagang nagustuhan dito is that meron na siyang napaka-techy tires, which means less talaga yung abala, yung pag-aalala, tsaka yung pagkabagabag if ever pumunta man tayo ng mga malalayong daan. If ever pumunta man tayo for adventure purposes, 'di ba? Number 2 naman na nagustuhan ko dito is that meron na siyang tech
pack features. Meron tayong TFT display, meron tayong phone mirroring, meron tayong keyless, naka-hybrid system. Tapos yung sa techie tires pa, di ba? Napakaganda ng nio-offer talaga dito ni QJ Motor ATR 160. Which gives me more idea na kaya naman pala talaga makapag-offer ng mga ganitong klaseng mga features for this kind of price na maibibigay nila, diba? And last but not the least mga bossing is that ang nagustuhan ko talaga dito mga boss is ang kaniyang price to specs ratio. For around 160,000 mga boss, malalaman mo talaga na napakadami ng na-offer ng motorsiklong ito. And I think isa talaga to sa pinakamagandang motorsiklong na ilabas ni QJ Motor dito sa atin sa Pilipinas. And hopefully, mas gumawa pa sila and sana mas magkaroon pa ng tiwala sa motorsiklo nila. And siguro lang one good thing to improve for this motorcycle is wala, pero yung kanilang marketing website is maganda sana if meron pang development. To tell you honestly mga boss, sa mga Chinese motorcycles mga boss, mas maraming naibibigay na magandang customer experience si CF Moto sa kanilang website aside from other China brands. Nabanggit ko na rin dito si FKM Motorcycles, tapos ngayon si QJ Motor at saka si Bristol kasi under si QJ Motor ni Bristol dito as a dealer. Makikita natin dito na less pa kaunti yung kanilang marketing department dito when it comes to their website. However, maganda rin naman yung kanilang Facebook page mga boss. Tapos yung YouTube na rin nila, meron na rin silang na-offer na magagandang video. And sana mapagtuunan din nila ito ng pansin para din naman, 'di ba, mas gumanda yung customer experience at saka yung customer journey if ever bibili man sila at magtitiwala sila ng ganitong motorsiklo. So andito na nga tayo sa final thoughts natin, if maganda ba tong motorsiklong ito as a motorcycle option or a must buy motorcycle kind of decision ba itong motorsiklong ito. And for me mga boss, if ever marami ka talaga alam sa mga parts, if ever marami kang mga ideas paano mag-repair, paano mag-troubleshoot ng motorsiklong ito, then all the way talaga mga boss, this motorcycle is a must buy motorcycle. Kasi mga boss, this is a steal for the specs, for the features, for what it can offer sa ganitong pricing nila. Pero dito talaga tayo mapapaisip because of the brand. And alam naman natin na kakalabas lang ng QJ Motor dito sa Pilipinas. So medyo mapapaisip talaga ang mga tao if ever pagkakatiwalaan ba nila itong motorsiklong ito. But only time will tell as time passes by. So for me mga boss, this motorcycle is a great option but napakalaki ng percent talaga na mapapagdesisyonan ko talaga na isa to sa mga makikita kong magandang motorsiklo as an upgrade if ever hindi na ako magdadrive ng Suzuki Gixxer ko at saka ng Honda RS125 Fi ko. Pero kayo ba mga boss? Para sa inyo ba tong motorsiklong ito? Maganda ba to as an upgrade? Maganda ba to as your first ever motorcycle? Kasi I wanna know your thoughts and you can comment down below para naman meron tayong mapag-sharean dyan together with the community. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!